Happy Tuesday, mahigalag mga kaigsunon mula sa bulwagang tahanan ng ato ang pagsibya. Largo kita sa ato ang critics no kay bisig lagi ato ang days karon no. Acts 16:7. After they came to Mysia, they were trying to go into Bethania, and the Spirit of Jesus did not permit them. Maka na ato ang critics ng devotional karon. Welcome na kita sa ito ang pagpamalandong Bible study on a lesson, study on the words, marathon lesson karon, communion with God. I will kaswil sa Octology edition karon 8 parts. Atong textuology bisa nito nga presentation. So introduction lang start na dayon kita. Hold down yung mga status bar, makita ato ang pizza. Tuesday, March 17. Oh, happy Tuesday, March 17. Mahigalang mga kaigsunan. Dengan yung mga gabi tayo dihang mga kalendaryo, kato ato ang Philippine Calendar, Google Calendar. Doon nga na siya nato tanaw no kay medyo quick na pong kita karon. So makita diri sa inyong pizza sa kalendaryo ang March 17 kita karon no, Tuesday og ang Tuesday nato sa ato ang March. Nasa linya sa pinaglima no, og nakita sa 17 karon. Third week kita in the March no. Og mao kini ato ang Tuesday sa March. Ang March 3, March 10, March 17, March 24 ug March 31. O nadiri ang ninya sa ato ang pang last food nga adlaw sa ato ang Marso no. Ang March 31. So nakita diri an ay holiday diri a St. Patrick Day. Kapiyahon nato na yon say buhaton ani ang ato ang mga holiday sa ato ang Christian sa St. Patrick. Kensa man na St. Patrick? Oh, search kita. Ilahang St. Patrick Day. Wikipedia ang nihatag diri. St. Patrick Day is celebrated each year on 17th of March. Uy, kung magiging siya fix man na siya. 17th di kuno sa March ang St. Patrick. To commemorate St. Patrick, the patron saint of Ireland. Ay sa Ireland di ay ni si Patrick. What was on a religious holiday was become a international celebration of Ireland, our culture and our history. O mao na siya no nga kanang lakuan siya nga religious pero masakop siya sa kanang citizen nga celebration kay sa Ireland naman siya international. Mora gihapon sa ato ang kuano ato ang Jewish kay kontrahon ra ba nato ang Jewish. Napa sila Passover, na sila kanang at Day of Atonement, Shabbat no, kontrahon nato sila kay wala na lagi to ang landong no sa kay gipapas na katuang na ko anang tabil. Pero lahi man na in away man na nga celebration sa kanang sa city naman na nila no, na kuan naman na connect naman na siya sa city and katong gihapon ang gikuan sa ilahan no. Hindi man kami yung ako presidente tanggalon ako ng mga holiday ninyo. Hindi wala lo kay daan na wala no. Pero dili na siya wala na siya nakasubay dito as kanang santuary no, kay kato ang santuary ang napapas gi sulod man pud na sa ato ang mga Jewish nga wala na to santuary. Daw ba na ilang halad kana ilahang sukot sa kanang mag-observe lagi ulo. Ari ako no, kada sukot nga
Ilang gikuan nga dito gihapon sa Feast of Tabernacle. Murag gasagol na ba nga naa siya ay para sa city nga celebration, no? Kaya unsaon lagi nimo paghigugma sa Ginoo kung hindi ka kamao mahigugma sa kalibutan, no? So naa sila'y kunik sa city, no? Mana nga ang sa sukot nga nahimo siya nga New Year kibali sa ato ang or Christmas sa ato ang mga Jewish, di ba do? Wala lang na siya dito ga kuan sa kanang sa Jews gid kibali. Ma-celebrate na siya as sa city nila sa part, no? Or sa ilahang country, no? So mao gihapon ni ang Saint Patrick nga dili lang siya makabase sa katulang tao ang imuhang, di ba? Celebration na kuno sa Ireland nila, no? So na kuan na to para kinaw kita kay gusto ra ba ninyo kuhaon na ang ilahang mga pista-pista, no? Pero dili naman na siya mao ang katuang sa sanctuary, no? Naghihapon sila holiday nga kasi magtrabaho para makapahuway, no? Kay naanda naman po siya, no? So mao na ato ang nakita, no, sa diri sa atong lantaw sa atong kalendar. Lago kita bantay panahon. Og nindot pa bagihapon ni ato ang panahon sa ato ang bantay panahon lokal, national og international nato hurricane storm updates. O ato ang temperatura karon nga high 28 degrees Celsius, ang low 23 degrees Celsius temperature. O 23 plus 5 is 28 plus 1. O unom ni ka temperatura, no? 23, 24, 25, 26, 27, 28. Unom ka temperatura na to. Precipitation, wagi ha precipitation. Sakto na itong gibasigi. Sakto itong gikuan sa ato ang pag-asa nga matapos na ko nung La Nina, no? El Nino na pod. Kay kuan man pud ta kanang pa-summer naman ta, no? So man atong temperature karon og sa alas 8, 24 degrees Celsius sa alas 8, alas 9, 26 degrees Celsius alas 10 sa buntag, no? Alas 10, alas 11, 27 degrees Celsius atong high nga temperature dito magsugod sa alas 12. Alauna alas 2, alas 3. Alas 3, no, ang 28 degrees Celsius temperature. Og sa alas 4, alas 5, 27 degrees Celsius temperature. Alas 6, alas 7, alas 8, 26 degrees Celsius temperature. Alas 9, ang ato ang 25 degrees Celsius temperature. Og sa alas 10, alas 11 sa gabi, alas 12, 24 degrees Celsius temperature. Og high hours ang atong lowest ka temperature magsugod sa bukas og mga kadlawon. Sa alauna ang 23 degrees Celsius temperature. Alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, abot sa alas 6, ugma ang 23 degrees Celsius temperature. So precipitation 0 kuno. O niya tanato na ba iyahang mataas o wala, no? So when situation kita mga kompanyon, 3, hinay hangin 3, 5, 8. Uy na ako sa dito sa alas 2, alas 3 ang 11. Og sa alas 4, 10. Alas 5, 6 pahinay na rin siya. 5, 3. Uy 3 balik 3 ugma sa alas 6 mao ka na ang ato ang bantay panahon sa ato ang lokal. Largo kita sa ato ang bantay galaw sa ato ang kabulanan, mga kahigalaan sa ato ang monpe sa ato ang bulan transit sa atong sun and moon direction and the compass and the distance. So gitaho na po nila nga mag lunar eclipse na po kuno sa new moon, no?
So diri kita sa ato ang manifest sa ato ang the moon. Ang manifest waxing crescent sa edad nga 27.47 days. So ana hapit na kayo na pag niyo mo na mutrayti na no. So ato ang direction sa ato ang the moon above the horizon. Mo transit niya siya 10:14 karon no. Kay na-rise siya gaina sa kadlawon alas 4:12. Mo sit ato ang the moon alas 4 pod sa hapon. 16:19. So ato ang the moon do sa cancellation ng Aquarius. Ato less than 382,930 no or 925 no. So galihok pa na siya. Paspas kaya pong lihok sa ato ang the moon. So dasaan kita. Direction sa ato ang dasan above the horizon. Oh sa S. Kato ang the moon S man siguro gihapon. Southeast ang ato ang the moon, ato ang transit sa S lang gihapon. So ma-transit siya 11:46 unya sa udto mo. Rise siya 05:43 sa gaina sa kadlawon. Pag masit siya niya hapon 17:48 alas 5 no. 48 sa hapon. So atong dasan doon sa constellation nga Pisces. Address dan sa 148,834,415. O point pa no, kalihok-lihok pa siya. So mao na ang ato ang galaw sa ato ang kabulanan no, moon piece. Transit sa atong sun and moon direction and the compass and the distance. Larga kita sa ato ang the water. Galaw sa atong kaibigan mga kaibigan. Sa atong tide forecast sa Tuesday, March 17, 2026, low tide, high tide, low tide, high tide, AM, EM, PM, PM. So alas 5 sa buntag, alas 5 na ibig no, AM. Low siya 0.11 meters, 0.36 feet. High tide siya unya sa udto 11:20 AM, 0.85 meters, 2.8 feet. Low tide na po siya sa alas 4 sa hapon, 4:12. Alas 4:12 no. PM 0.35 meters, 1.15 feet. Ang high tide siya 10:35 PM, 1.5 meters, 4.92 feet. So kana na ang ato ang tide forecast. Galaw sa atong katubigan mga kaibigan. Lago kita sa ato ang sosyal kay violators ang price no sa ilahang pagtaas no. Daghay na balaka kini ato ang kining oil price watch nato no. Namagitay idea ani kay gasoline boy bayagid talaga gasoline boy man ta no sa tong si oil no. Nga di lagi na siya ang pagmahal ang kanang mahurot ba no, morder ka og kanang isa ka lorry may tawag na nga truck no, para magpa-drop ka og kanang langis no, uya kung paspasan na siya tapok-tapokan na siya og kanang mga customer dali na kin mahurot no. May ang atong kuan ang ato ang mga store sa gasoline makakuan sila pa-deliver na dayon sila unya kun di na sila makapa-deliver di ba man ang problema no. Ang
ato karon nga busy nga mga gasolinahan karon dito lapit sa Zamora, busy to dito kay ang uban manira naman ang uban. Di naman sila mag-deliver og kanang no? Kadto ra gid ang mo survive pud nga gasolinahan karon, no? Ihatag tanan presyo sa ato ang Department of Energy diri ana pa sila mga discount, no? Unya kung mahutdan na siya og kanang gasolina, di man na madali og kuan mahatod, no? So nato ilang pagtaas sa litro. Nako ni mo taas og 20 nga kuan, no? Ang pagtaas man gikan sa kuan nga price, ang pagtaas niya no. Sa manina ila man ni kuan ning tingog diri sa ato presidente. Ang pagtaas ng presyo ng langis. Pero nabati kuan ni Trump nga mo reduce ko no ang kuan presyo sa kanang petroleum, no? So sa ato karon nga petroleum crisis, mahulog naman siya nga economic nga crisis, no? So di nagika kayo maasa sa gasolina, no? Langis. Nindot gid nang amo ko sad karon ang e-bike, electronic bike, no? O yeah, ang ato day exercise, ang M-bike, di ba no? Mountain bike day. No, mabalik na ba itong mountain bike? Itong COVID-19 nga, nagsige na sila mountain bike o karon kay ni balik ka, mahal ang gasolina, diha na po ka sa exercise, no? Nga, mountain bike, ang e-bike, gasto gihapon na siya, kay charge na nimo, no? O yeah, budako ra ba gihapon ang bill sa ato ang ma-electric, kay apektado man na. Di ba rin na apektado, no? So, kanang way gasto karon na ato ang mga mountain bike, no? So, seleb kita sa atong Israel, nagit-isbil ko no ang kuan background ko apil. Na ako ang kabayang nagipabuto sa kuan. Boom! Bo sa Israel. Sa War 16. Wala ko kita sa atong hub channel o sa kuan sa atong hub channel. Series. Nabay series, murag wala man si series. Dapat na series sa ato ang mga youth, no? Pahuway gid ang series. Sa ning installation commitment, dedication ceremony. Nakawalay na the series. So ato ang katikaran sa ato ang charge, no, sa ato ang happy healthy. Healthy din na siya nga. Di lang siya healthy nga health for physical, no, kanang healthy ba nga walay problema ang pamilya, mapunin siya no nga healthy, no. Happy healthy family and Bible seminar, no. So naisgutan to ni pastor ang mga to topic, no, ang Sabat ug kato ang Million Keep Sunday murag na apod to. O niya ang sanctuary. Sa kalarato ang update. Maghanay na kita, no?
So welcome na kita sa ato ang paghanay Bible study and a lesson study on the words Marathon lesson karon Communion with God ay kasi sa Octology edition no kon 8 parts so ato na siyang hanayon karon. Hanay kita sa first quarter this year 2026 lesson 12 kita living with each others o ato pangalandan ang pamalandungan ng work relation. So Tuesday na ito nga pagtuon sa atong marathon lesson karon LOD kon lesson overview day by day. So magatuon kita tulo ka sabat kulog tulo ka professional God lives. Otherwise sa episode na plaster nato ni siya no pero last week ba ni? Ang karong nga week ko ano po ni siya na plaster. So na-linking natin sa Spotify account natin, diri YouTube account natin ug naay home para sa tong list no. So kanyo na i-click subscribe and follow sa ato ang mga account diha. O maghanay kita sa ato ang March 17 Tuesday. So ato ang first part atong steward sa devotional reading opportunity kita ka Bible reading second read Colossians ay sa 1 Thessalonians kita no 1 Thessalonians 4 ang ato ang second read karon wala man siya na edit pero naasa ubos diri nga 1 Thessalonians 4 no ato ang pagbasahon. Sa atong second part, atong devotional unsa atong desire. Atong desire sa week of prayer, no? Nga sermon for kini Sabbath School in Action o sa Sabbath School in Action, no? So ato ang third part, ato devotional for Jesus wins following his guidance 170 and his permission. Ato apon na siya pagaton ano mo na ato devotional for second ug third na ato nga part mga sabat ko lalay kita. Ato masabat ko lang for second ug third na ato nga part kadto ato ang devotional ug ang ato ang masabat ko lang for 5 ug 6 na ato nga part. Sa part na dayon kita sabat ko sa mga seniority do sa mga professional at first quarter nga team apologetic Marcel lesson 12 Doomsday Cult og ato pagabasahon karon sa Tuesday what as Adventist start a cult o interpret nga portion ato na siyang basahon no. Tapos sa ato na yung paper sabat ko sa ato ang junior dito nagbaham to atong first quarter going this lesson 12 pag-ensop. Pag-ensop ko no. So ang ipabasa dito sa ato ang Cornerstone Correction Tuesday. Ang Proverbs 23:18 o sa 6 part dahil kita sabat ko sa ato ang mahamto ato first quarter nga uniting heaven and the earth Christ and Philippians Colossians sa 12 nga series living with its others og ato pagatunan karon ang work relations no kaya apektado ra ba po ning mga work relation karon sa ato ang pag-compress sa work day no sa ato ang gipaskilala po otro sa ato ang kuan ato ang kanang abultuban ba to no nga 7 to 5 75 wala ka 7 o tiro ba to
So kana na ato ang hanay no ato pagatunan ng work relations sa ato ang lesson on niya. So mana na atong mahanay ug atong mga paghanay pagtuon gihadukan nato sa atong nabos ang ato ang source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty, and the Holy Spirit, o gidiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10 at ang small group sa ang Power of 70 TMI. Talang sa involvement, personal ministry, successful dealing with love, missionary and preachers. Ato pasalamatan gahom nga Dios nga nihatag sa inay na padto ko landog sa balaon nga maapulo may gahom. Ato kalan on bread of life, living water, source of life, uniting heaven and the earth. So mga pagdaig ug pasalamat no diha sa ato manubos ug manlowas nga buhi nga Diyos. So kanara sunod na po na atong mga pasakali. Iandam na nato ang mga lesson ug ato ang mga devotional. Magampo ka mo secret nga prayer para makasugod na kita. Ay plastar ang ato ang basahon dito adapit no sa ato ang 1 Thessalonians. So magampo na kita sa ato ang pagsugod. Amahan nga langit nun, daygon ka himayaon sa walay katapusan. Diin bag-una usab nga adlaw ang amo ang nasidlakan amahan or amo ang naagian o magatuon kami ni ining about sa work relations sa series nga living each others. Gihan mo kami ng amahan balang espiritu maoy mo hatag sa mo ang mga salabutan ini o kang langit nun kaalam pasaylo kami sa mga salanay mo sa pulong sa pagtugon na og law man mo nga ikaw gayud makatubag sa kampo sa mga sisters ang luwas. Amen. Pwede dahin kita sa ato ang 1 Thessalonians 4 ang ato ang pagbasa. Tara ato pare-pare harapan sa Colossians. Sa katapusan mga igsoon, kami naghahangyo ikatapusan ng puri kang naghahangyo nga magapangamuyo kaninyo diha sa Ginoong Hesus. Maingon nga kamo nagpakakakat-un man gikan kanamo. Unsaon sa pagkinabuhi o sa pagpahimuot sa Diyos. Sumala sa inyo na ang ginabuhat karon nga unta magalabi pagayod ang inyong pagbuhat nini o magbuhat no. Kay kamo nahibalo na unsa ang mga tugon nga among gihatag kaninyo pinaagi sa Ginoong Hesus. Kay ang pagbuot sa Dios mo kini oy na pagbuot sa Dios ang katumaning will of God ang inyong pagkabinalaan nga kamo managlikay sa pakighilawas o managlikay sa pakighilawas no nga ang matag-usa kaninyo mahibalunta unsaon niya pagpangasawa diha sa kabalaan o sa kadungganan. Uy grabe naman ka spiritual kayo pag-asawa ko sa pagkabalaan kadunggalan. Dili sa balatian sa kaulag ingon sa mahentel nga wala makaila sa Dios. Ano wala ibisan kensa nga maglapas og mamintaha sa iyang igsuon. Labot nining butanga kay kining tanang mabutanga panimaslan ras Ginoo sumala sa among maligdong pagpasidaan kaninyo. Kaya ang Diyos wala magtawag kanato alang sa kahugawan kundi sa kabalaanon. Uy kabalaanon kaya at bang no di lang kahinlo kundi kabalaanon. Basa bisan kensa nga magasalikway nini wala magsalikway sa tao kundi sa Diyos nga naghatag sa Espiritu Santo kaninyo.
Apan maitungod sa gugma lang sa mga kaigsunan. Kamo wala na kinahanglan nga pagsulatan panibesan kensa. Kay kamo gikatudloan naman sa Dios sa paghigugma sa usag usa. Og sa pagkatinuod, kamo nagahigugma man sa tanang kaigsunan sa Tibok Macedonia. Apan makatlambag kami kaninyo maigsuon. Sa paghimon ini nga labi pagayod. Uy, labi pagayod ko na paghigugma no. Sa pagtinguha sa pagpuyo nga malinaon. Sa pag-atiman sa inyong kaugalingong mga buluhaton. O pagbadlay gamit ang inyong makamot. Sumala sa among gitogon kaninyo. Aron kamo mangintakol sa pagtahod gikan sa mga tagawas og dili mag pa zero kang besan kansa. Apan dili among tinguha maigsuon nga kamo dili mahibalo. Maitungod kanila nga nangamatay aron dili kamo managsubo. Ingon sa uban nga walay paglaom. Kay maingon na kita nagatuo man nga si Kristo namatay yung nabanhaw. Maingon usab sila nga nangamatay pagadad-on raon niya sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. Kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo. Nga kitang mabuhi nga magapabilin ay sumala day ko sa Ginoo. Kitang mabuhi mga pabilin pahangtod sa pag-abot sa Ginoo. Dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog. Ay gikan sa langit tinubanan sa pagsinggit sa pagsugo. O sa pagtawag sa punuan sa mamlunda o sa tengog sa trompeta sa Diyos. Anya ang namatay diha kang Kristo mo na sa pagpamangon. O kita nga mabuhi pa nga mahabilin pagkasagdaon nga sa panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Og sa ingon nini kita magapakig-oban sa Ginoo sa tanang panahon. Basa panaglapay ka mo ang usag-usa. Pinagi na yung polo nga. O kanang pag-reunion ito sa kahanginan no. Panaglipay ko no ni anak. Mana itong gibasa no nga. Text to 1 Thessalonians chapter 4. Lagi kita second part sa atong desire. Ato ang desire sa youth week of prayer nga sermon 4 na kita. Sabat ko lang action Nero Ribs. Yang ketext dire. Main text sa Acts 2:41 o 42. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and fellowship in the breaking of the bread and in prayer. So atin siyang basahan. The power of Sabbath School. Christian, na istorya rin, had not visited church for 20 years. Uy, yun na. Backslide. She was drifting through life without an anchor of way to hold her. As a young mother, and a little toddler, life challenges felt overwhelming. But one day,
She remembered that when she was 11 years old, her grandma used to take her to Sabbath school in a Seventh-day Adventist church. She remembered the Bible story she learned from Teacher Ruth. She remembered how much she loved going to Sabbath school. It seemed like so long ago. But the more she thought about it, the more she realized Sabbath school had something she wanted to back in her life. One day, she decided to visit Sabbath school and church again. To her great surprise, Christine discovered that Rose was still teaching Sabbath school 20 years later. Rose was delighted to learn that Christine still remembered some of the lessons she learned when she was a child. Christine requested personal Bible study so that she could find answer to life questions. Remembering her childhood, Sabbath school, and coming back to church became a turning point in her life. After completing Bible study, Christine was baptized and became a member of the church. And reflecting on the spiritual journey, Christine said, life without God was difficult. Without God is difficult, no? It's difficult. When she turned to God, she found that God missing in her life. Her new church family encouraged her to commitment to God and made her proud to welcome. This is the right church and this is where I need to be, she said. Christine's story reminds us to the power of the Sabbath school, no matter how far she stepped away from God and church. She never forgot Sabbath school. She said that were sown in the heart 20 years before sprung to life when she was ready. Today God is calling you or calling for youth and child adults who have recaptured the evangelistic purpose of Sabbath school. God wants to use you to help some searching person find answer with wants your Sabbath school to be a place where people can connect with God. Sabbath school is about people. Imagine with me for a moment. 700 start without Sabbath school. Uy, glimpses na niya. Napay taasan ni nga pagkabasaon dito sa ihaging materials. Imagine with a moment of the Seventh-day Adventist church without Sabbath school. You should go to that church on Sabbath morning where you would hear a sermon, but there would be no interactive Bible study. You would sit in a church there everybody faces the front, but you would miss the circle where everybody faces each other. Oy, lahi dayang Sabbath school gid ko nga discussion no kay everybody faces each other, no? Kung sa speaker ra, no? Faces ka sa in front, no? You would learn from the pastors, elders, and the other leaders, but you would never hear from the most people in church. So na-confirm niya ang sermon, no? Ug ang Sabbath school nga lesson, no? So mao kana ato ang second part ang ato ang sermon 4 sa atong YouTube ka prayer about sa Sabbath school in action, no? Kang Christine nga grabe 20 years ago, no? Pero napaghihapon to iyang teacher nga iyang napaminawan. So lago kita sa third part. Anong vision for all Jesus went following his guidance. March 17, his formation. So ang Acts 16:7, after they came to Mysia,
They were trying to go into Bethania, and the Spirit of Jesus did not permit them. O wala, kung permituhan sila no. Sa basa natin yung pasakal years ago, I tried to start a group with the purpose of studying and sharing the gospel. Many people get together to talk about the plan, location of meeting, etc. But things were not happening as expected. O, diba no? Kasi it's really as if we were forcing something that God was not approving. And it never talk up. It's confusing. When we want to do something good, to advance God's kingdom and God seems to prevent it, it simply doesn't work out. Over the years, I have realized just because something else, God doesn't necessarily mean that it is God's will for that time, place, or state of circumstances. Sometimes the Spirit of God guided Paul away from his plan, even preventing him from preaching the gospel in a particular area. In Acts 16, during his second missionary journey, Paul arrived to Derbe and Lystra after going through the church that had already been established in that area. They passed through the Phrygian and Galatian region, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. So verse 6. If you look at an ancient map, it looked reasonable, but they would want to go west toward Ephesus. But God prevented him. Bruce explained Paul's missionary journey display an extraordinary combination of strategic plan and sensitiveness to the guidance of the Spirit of God. However, that guidance was conveyed by the prophetic utterance and word prompting of the overruling of external circumstances. When they tried to go north into Bethania, and the Spirit of Jesus did not permit them. So katong gibasa ng eventually, Paul received a vision to cross over into Macedonia. It is crucial to submit otherwise to God's guidance. That even includes our good plans and seems so obvious to us. It is essential to remember that He is our Creator, Savior and Lord. He knows where. He knows where, when, we, and how the preaching of the gospel will be most effective. You can trust Him, who gave His life for the whole world, to open the doors for Jesus to lift up, that He may draw all people to Him. So mao ka na atong mga devotional, human kita atong mga devotional per se kanog turn nato nga part. Masabat ko na dahil kita. Ato ang 4th, 5th, og 6 nato nga part. O largo kita sa ato ang 4th part. Ang end verse. Sabat ko sa atong mga senior youth and adults na itong mga professional. First quarter natin team of Legitic Mars Season 12. Doms the cult. Pag ato abasaon sa Tuesday. What is the Adventist start? A call. O interpret nyo nga portion. If you are 70 Adventist, you may have heard a position that Adventist start is a call. With a tense, reading from
secret practices of unbiblical teaching. This misunderstanding often arise from misinformation of isolated incident involving friends group, not the official teaching of the structure of the Seventh-day Adventist Church. Let be frank here. Every group and church has cult-like people within. Broken human trained to imbibe behavior and views that contradict biblical principle. There's not enough space where to examine all the claims made against the Adventists. But let briefly consider two common accusations. Critics argue that the Seventh Adventist Church elevates the writing of Ellen White to level the equal of the Bible. However, Ellen White herself wrote the Bible as the Bible alone in our rule of faith. Every group may claim to follow the Bible, but the difference here that the hermeneutics is the king. Either the Bible can be misunderstood only by the outside authoritative commentator, or it is the ultimate interpreter of itself. This distinction is the key as is quickly filtered out. All prophets, also called authoritative source, must be tested by the Bible rather than heard above it. The Adventist Church affirmed the Bible as a final authority for the faith and practice. Sola Scriptura, that says that Ellen White's writings are not representative of the Scripture but considered a prophetic gift. Ang mabasa sa Revelation 19:10 that upholds Scripture and reinforces biblical truths. Accusers assert that the Adventist theology foster remnant mentality. Adult Adventists view themselves as the only were Christians, including all others. While Adventists claim a prophetic rule as the part of God's end-time remnant, and acknowledge that God's follower exists and denomination, the focus is proclaiming the biblical truth rather than declaring exclusivity. The remnant identification should serve an humbling designation rather than being meritorious. Pew Research identified as the Adventist Church as the most racially diverse group in the United States, a testament to the inclusivity of its mission and message. While the Adventist Church is not a cult, some isolated group and individuals claiming a permission may exhibit cult-like behavior, ragged practice, extreme views of toxic leadership, such as cases do not reflect the church official theology governance. Interestingly, other popular Christian movement what right critical leadership, financial manipulation, and leader worship might end the cult definition more closely to the mission of the perfect. However, Adventists remain committed to biblical truth and growth. Journal, my classmate, what accusation against the Adventist Church have you encountered? How they respond sa atong mga ka-inverse diha mo, pamlandong no? What can you do to help the Adventist Church view positively in your community? Memorize your favorite passage from Acts 2:42-7. Write it out multiple times to help with memorization. O, mauna ito ang pagkabuhaton pa diya sa itong mga ka-inverse, no?
So muna kita sa atong end verse, sabat ko lalaing kita sa ato ang Junior Youth na magmahamtong Cornerstone Connection. First quarter na itong ating with the distance season 12, Hope versus Hope. Ang ipabasa dito sa atong Tuesday, Proverbs 23:18. Kapelot, tagay ko diha. Okay. KJB kapelot. Nakay KJB diha. So ESB yang gihatag. Sure there is a future and your hope will not be cut off. Amo din ano, di ko na makat off. So sa ina, KJB kapelot. Sa KJB for surely there is an end. And the electrification shall not be cut off. O, di ko na makat off. So, ito yung basahin inside. Ellen White explained how Paul had to adapt his preaching to reach people different levels and their spiritual development. The Corinthians were baby Croatians and they needed a different approach to the nature Croatians would need. Paul said they still need milk. That didn't mean that they were or less value lower in status. We don't believe that the babies matter less than we do. In fact, we give them more care and attention because they are so vulnerable. Do you take your friends' level of spiritual interest into account when you talk to them about your life with God? Would you consider yourself a mature Christian yet? What can you do to grow in your spiritual experience? O ato ang maka-corner mo. Tubagdihan, no? Salaga kita sa last nga una 6 part. Sabat ko sa ato ang mahamtog first quarter ng team uniting heaven and the earth. Christ in Philippians Colossians 12 na taga sa living with its others. So ato pagkatanan ang work relations sa atong Tuesday, March 17 gamita atong mga lesson diha mga brother. Ang mga kabro atong mga browser mga kabro i-browse atong browser mga kabro. Sabat is galo bintik na tayo sa last in. Para sa English no, i-click tong kabitan nga Jesus Christ nga image, i-click na ato ang lesson 12 na to no. Sa ato ang series karon nga living with each others. O makita mo to langgam dito nga. Nagtugpa sila no. Naguban sila duha. Sa batang basar lay ang insight largo sa Colossians 3 22-25 una po Colossians 4:1. What instruction are given to slaves? What principle are here for the work relation generally? O sa slave ko no, basahan na ito no. Second living version, servant, obey in all things your master according to the place. All things gihapon diri gigamit to. Not with the eye service as men pleaser, but in singleness of the heart, fearing God. O singleness, siya no ang fearing God. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord. Heartily no. And do not unto men, knowing that of the Lord we shall receive the reward of the inheritance. For we serve the Lord Christ, but he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of person. O diri sa iyang comparison, Colossians 4:1, Master, gave unto your servant that weight is just unequal, knowing that ye also have a master in heaven. O maunang
mga pang-interaction sa atong slave o sa ato ang mga master, no? I work heartily, no? Singleness sa ato ang mga servant, no? Pag ato apong mga busing sa atong master, no? Nga ato pagigihapon nga master ang Ginoo, no? Maka huna-huna kita ni anak. Basta na to insight. Beauty something bring us slavery as a way to relegate some of the Bible counsel to the past. If not to discredit the scripture entirely, but ironically, restrict little to no account of the historical context within Old Testament Israel and the New Testament Church. Human beings are made in God's image, and like all God's intelligent beings, are designed for the freedom. Mosaic laws prohibited Israel from being perpetual slaves at Deuteronomy 15:12. The stipulated 6 years and maximum of the term service to pay of the financial indebtedness. Ang basa dito sa Exodus 21, no? Ang sa Leviticus. The slavery in the Bible, however, repugnant to our modern sense, was not normally like an abominable practices of slavery that have been seen in the Western world, which was a scourge and horrific crime against humanity. In New Testament time, the church had to operate within the framework of Roman law, which provide the owning slave. But unlike the modern form of slavery, Roman law afforded a slave considerable rights and opportunities, and accepting to overturn the practice could have threatened the advancement of the gospel. Clinton Wallen, ato ang kuan. Nahimo na to nga writer siya sa last na to nga lesson, no? Clinton Wallen. Sa itong biblical research, no? Culture, hermeneutics, and scripture discerning what the universal and Frank Hessel, the biblical hermeneutics sa Adventist na to nga approach, no? And fact within the church, unlike more generally within the Roman Empire. So ngubo ra katakaron di ra maga sa kauras, no? Sa kauras. In fact, within the church, unlike more generally within the Roman Empire, the slave's obligation was to the Lord, and their master were instructed to treat them fairly, knowing that you also have a master in heaven. Matulog ba sa Colossians 1? Moreover, Paul instructed to Philemon not to treat Onesimus any longer as a slave, but his brother. O katong mabasa sa Philemon 16. Actually, and both Old and New Testament believers are called to slave or servant or gods. One example ito sa Psalms, no? Ang napod sa First Peter 2:16. As free and not using your liberty for a cloak of the maliciousness, but as a servant of God. Mga ito, no? Even if we don't like the cultural circumstances. And with some Bible texts were written, we still must accept the authority of the text itself. Otherwise, we have placed ourselves on our culture above scripture. Better option to look at everything the Bible says about a topic before reaching the conclusion about the Bible telling us about it. Ang conclusion question kita mga higalang makaisunan, classmate, no, to finish the day. Nakitahay nga 28 degrees Celsius temperature o ang low na to 23 degrees Celsius temperature, no? So wala pa sa bahid sa precipitation, nakitahay hangin o niya nga 11 sa itong alaon na alas 2, no? O katong sa alas 2. So conclusion question,
Consider how the pastor apply to your relationship at work. O na guys, sa kauras na no, basta nakamata na diha, makapamahaw na, tapos largo po sa ato ang paniudto, makapaniudto po, panihapon og sayo, panigabi ato ang Palisay City, Utso na BGS, katulog at singkaping, watering comfort. O padayon mo diha sa inyong kalanon, kaya ato paning basaw ni atong conclusion, question na portion. Consider how these passages could apply to your relationship at work. O ang mga passages, no? How might this principle be helpful to you as a boss or an employee? O helpful katabang sa imuhan, no? Kung imuhang pagasundo, no? Kaya ito rapat itong ibasa dito sa itong ano nga wala ka nagsalikway sa tao nga instruction kundi salikway nimo ang instruction sa Diyos, di ba no? Nga sa ato ang mga servant o sa ato ang pagabuhaton ay singleness, no? Nga ang ato ang agalon, di ba? We work for God, no? Og heartily pagid ang ato apod nga pagbuhat, no? Og sa ato ang masters, sa ato ang mga morman to ang tubag, no? Ang ato ang mga teksto diri sa atong mga masters, give unto your servant that which is just an equal. Oh, just an equal, no? Sumatarong og equal, dili mo siya dagdaog gidon tana, no? Dili mo siya malamangan, no? Kaya na ba ito naninda? Huwag lawag ya inda, no? Nagkalit siya og kalakuan. Nagkalit siya og kanton, duha ka kanton. Pila ni? Siya 30. Ay, hatag siya 50. O ya, busukli man og kanang ana sukli ang tindera og 20. Palit na lang ko og kanang corn beef. Ano? Ya corn beef, giwan mo ang kuan, balit. Pila man eh? 40. O na ay 20. O kompleto la. Naglawag na siya, lo. Siya na kuan niya. Kuan. Sa pila man tanan? 70. 70, no? Huwag to niya kasakto 70. Pero dapat 90 mo to siya kay sa tindera naman to ang 20, no? So dili mang lamang, no? Dapat, di ba? Just an equal, no? Knowing that ye also have a master in heaven. So mao po na ang mga instruction sa atong mga master, no? Nga napagid tay busing, no? In heaven, no? Napagid tay master, no? Nga mao ang Diyos, di ba? So makatrita sa ato ang mga servant just an equal. Sa atong mga servant makatrabaho ay singleness, no? Nga nagtrabaho sa Ginoo, work for God, o ang heartily nga pag-work. So kana ang ato ang work relation, natapos na kita, no? Hinaut nga maaplikar sa ato ang mga servant, employee, o sa ato apong mga masters, no? Ang atong mga pagtuon kay kung imo siyang gisalikway, wala ka nagsalikway sa pulong sa sulti sa tao, kundi gisalikway nimo ang instruction nga gipaabot kanato sa Ginoo. So diha kita nagtapos sa atong pagpamalandong, mag-ampo na kamo, no? Sikit nga present nga presence nga prayerful. O mag-ampo kita sa atong pagtapos. Father God in heaven, ikaw gayud amo ang master in heaven. Nagadayeg ng pasalamat kami kanimo sa mga punto nga imo gipaabot kanamo sa servant o sa master, hinaut maaplikar amahan ang among mga buluhaton as kaming tanan servant lang gyud diha kanimo amahan, ug ikaw amo ang master sa tanan. Pasaylo kami sa ang masala na imo sa pulong sa pagtusuna. O laom man mo nga ikaw kanunay magatubag sa kampo sa bansa personal luwas. Amen.
Buwan atong medication, hallelujah, to our Messiah, Lord Jesus Christ, Jehovah, the gods of gods, and the lords of lords, and the kings of kings. To God all be the glory, and God bless us all. Daghang salamat to sab sa inyong pagpanginaw, pagsunod, tulaman ng pagbalandong sa iyang pulong matagalamot tagabi, maokin ninyong Bible study na lesson, study on the words, marathon lesson karon, commune with God, ay wigas sa octave edition, kon 8 parts, atong 6 division, ng tukap sa 6 yung live league, our review of the week, review of the week. Review last year, direct talayon sa tuwa-tuwa kita sa semana karon kay third week kita, no? Sa ato ang Marso. So nagkita sa wali sa ato ang charge, no? Ang Happy Healthy Family and Bible Seminar. So baybayan ninyo sa atong chart sa page, no? Kay mangita kitang mapamagi diha nga maka-live ang ato ang mga in charge. So hanta na sa tunay ganyan Diyos mga kay may dastan dalagon ng Diyos.